Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spinners ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik mga kabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baka ayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagal mga kabayan, akala mga paninira ay batulo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-checkmark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. Ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 77 na mga comments. Nandiyan po si Divina De Cuaten. Meron siyang 14 na mga comments. Erlinda Abonita. Meron siyang 37 na mga comments. Nandiyan po si Joselisa Moises. Meron siyang 26 na mga comments. And Army Lagaso. Meron siyang 23 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin natin po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. At doon po sa mga viewers na nag-subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, acknowledge natin po mga channel members. Nandyan si Maria Los Lagunsad, Cosmo Defender, Maria Hermenegilda Panso, Elazar Tony Hinovi, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks. Panglemon ni Sir Ivan, thank you so much kay Ma'am Carclia, nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. At syempre i-greet natin po mga suki, mga early birds, yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Maria Midasiplon, nandyan si M.E., Jesuan Miano, Samway Vlog, Joel Carrillo, nandyan po si Famous TV, John Kuan, Army Lagaso, nandyan po si Aida Garcia, Unknown Man, Tinkabel, Marco DL, nandyan po si Teresa Morilia, Rosinda Aonso, and hi to Rich Inside. At syempre i-greet natin ng belated happy birthday kay Zandra Valdez. And also syempre sa ating mga viewers po na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw, happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Okay, so kahapon mga kabayan ko, ang dami nag-message sa akin. Wala na si Sir Ivan. Kasi nga mga kabayan ko, super busy talaga po si Sir Ivan. Mga 2 days ago talaga Super busy mga kabayan. The other day, pumunta ako doon sa Bata. Kasi nga ako po ay namili mga kabayan para po sa aking dadalhin po, siyempre, pasalubong po sa aking pamilya, mga relatives, at siyempre sa mga kaibigan rin po. So, namili po si Sir Ivan doon sa Bata. And also, ngayong araw mga kabayan, babalik pa rin po si Sir Ivan. Kasi meron pang nakalimutan meron pang nakalimutan si Sir Ivan na bilhin. And also, kahapon mga kabayan ko, nagka-problema rin po ang aking ticket. Kasi nga, meron na pong nabigay ang aking kumpanya mga kabayan, aming kumpanya na ticket. Kasi nga kapag final exit na po yung mga employees nila o yung mga trabahante nila mga kabayan, kapag final exit na, sila po yung mag-provide po ng ticket para sa amin. Kaya lang merong problema. Kasi nga makahabaan ko, 'di ba normally kapag tayo po ay magta-travel, tayo po ay magbabakasyon sa mga OFW, 'di ba normally tayo po ay magka-carry ng dalawa po na mga baggage makahabayan.
Di ba? Dalawang baggage. At saka mostly, normally, that is 23 kilos. So, 23 kilos times to mga kabayan kasi nga dalawang baggage, 46 kilos po lahat ang ating pong dala. That is normal mga kabayan. Kaya lang, ang nabigay sa akin or na-provide sa akin po ng aking kumpanya is only one baggage mga kabayan. One baggage at saka 23 kilos pa. So malaking problema mga kabayan kasi nga marami kong dalhin dito ng mga, siyempre mga bagahe nakin, bagahe ko mga kabayan, mga gift, gamit ko. So probably, most likely talaga pong lalampaso yan ng 23 kilos. So medyo na-dismay ko mga kabayan. Totoo lang, talagang very sad, talagang dismayado ako at saka may konting high blood talaga mga kabayan. So dahil po na high blood ko kahapon kasi nga yung nakausap ko at saka yung provide po sa akin na ng ticket sa HR doon sa aming kumpanya mga kabayan, medyo kasi parang baguhan yata kasi nga nagkamali siya. Actually, dalawa po kaming mag-exit mga kabayan. So yung kasama ko dito, ang na-provide sa kanya is okay. Kasi nga, dalawang baggage, 23 kilos plus 23 kilos. Kay Sir Ivan, is only one baggage mga kabayan, 23 kilos pa. So malaking problema talaga. So hanggang kahapon, medyo na-stress tayo kasi pumunta ako doon sa mga kabayan. Pumunta ako doon sa ticketing office kasi nga hopefully, ma-modify pa. Kasi nga, nung tinawagan ko po ang HR namin mga kabayan, ayaw lang i-modify. Medyo nagkamali talaga eh. Kasi according po doon sa nag-book ng ticket sa amin, sabi niya, siguro nagkamali siya. At saka kapag i-modify yung mga kabayan, dagdag naman po budget. Pero hindi pumayag yung kumpanya. Or baka sa kanya po yun mabigay mga kabayan or kukunin yung budget, yung excess. Kasi nga, additional po na bayarin na naman po mga kabayan kapag i-modify niya, magdagdag siya ng another po baggage para po sa aking ticket. So, hindi pumayag. So, talaga pong kahapon, alam nyo ba na kinunta ko talaga yung aming Senior District Director mga kabayan. Yung talagang malaki po yung posisyon dito sa kumpanya namin. Tinawagan ko talaga eh. And also yung head ng HR, yung head po ng logistic area namin or logistic section, tinawagan mga kabayan. Talaga pong siyempre bigay tayo po natin sa loobin. Sinabi ko sa kanila na sana po tinanong ko sa kanila kung bakit nakaganyan. So meron sa explanations. So dito po sa side ng aming kumpanya mga kabayan, wala silang problema dito. At hindi po nila saklaw, wala silang power doon sa kumpanya kasi nga third party mga kabayan, so wala silang power doon. Pero dahil po sa sinabi ko sa nila, kasi nga sabi ko na hindi maganda ka ng polisiya, well actually okay po yung kumpanya mga kabayan. Honestly, magandang kumpanya namin. Kaya lang meron kasing may pagka-ok-ok na mga trabahante dyan na may pagka-tamad siguro mga kabayan, may pagka-tamad-tamad, tulog-tulugan, chay-chay lang at saka doon nagkamali. Tapos sa amin yung problema mga kabayan. So sabi ko doon sa director ng aming kumpanya, sabi ko hopefully on the next time hindi po yan hindi po yan mangyari sa iba po mga employees na uwi. Kasi nga final exit na po, so sana hindi po bigyan ng problema. Hindi na po magkaroon po ng problema kabayan on the next. Sa next time po na sinong uwi, sana okay na. Hindi yung bigyan po ng ng sakit ng ulo, bigyan po na ng problema. So hindi dapat ganoon kasi nga final exit na po. Sana okay na, smooth ang lahat. So at least nailabas ko na po ang saloobin mga kabayan. So sabi po ng director na sa kanilang meeting i-brought up nila yung concern ko. So ang gusto ko lang mga kabayan, yung next po na mga employees na mag-exit, hindi po nila maranas yung na-experience po sa Ivan. So yun po nangyari. So hanggang pumunta ko doon. Sana dito po sa mga kabayan, sa mga ticketing office, hindi na pala na pwedeng ma-modify yun. Kasi ang pwede na lang mag-modify ng mga kabayan, yung kumpanya na po namin, yung personal po ng kumpanya namin na siya po yung nag-book. Siya lang po, pero ayaw niya makabayan. So, yun po nangyari. But it's a good thing, bakit sa Ivan? Diba sabi ko, dalawa kami pong uuwi makabayan. Dalawa po kami mag-exit. Ang kanyang ticket makabayan, dalawa po na baggage. Pero ang kanyang dadalhin is only one baggage makabayan. So siya po nag-offer sa akin kasi nga mabait yun eh. Siya nga pala kay Merben. Si Merben tulog dyan sa kabila. So siya po kay Merben. Mabait yan si Merben makabayan. So sabi niya, nag-offer siya na siya lang po daw magdadala. So pag nandun na siya sa Pilipinas, ipapadala niya sa LBC. So ganun lang po yung mangyari makabayan. Again, thank you so much kay Merben. So anyways, makabayan ko, ang dala ng Sir Ivan, no? Again, so marami pong nag-message sa akin kasi nga daw makabayan. According po sa mga nag-message, na-miss na Sir Ivan.
Kasi wala daw mga vlogger, wala silang nakita doon na vlogger mga kababayan, yung nagbabalita po sa mga lakad ni PBM. Yung mga lakad niya, tungkol, for example, di ba, pumunta si PBM doon sa UAE, sa Dubai mga kababayan, sa UAE. So wala na nagbalita, tungkol na dito po sa progress ng ating gobyerno, kung kumusta na yung status po ng ating ekonomiya, wala daw nagbabalita mga kababayan. Pero sabi ko, mayroon pong isang vlogger, naalala ko si Hello United yata mga kababayan. Di ba si Hello United, parang nakita ko siya po ay nagbablog po sa mga lakad ni PBM. But I am not sure kung na-include ba niya or ma-include ba niya yung tungkol po sa ekonomiya natin. Kasi nga, ang medyo kulang kay Hello United mga kababayan, hindi kasi siya nagbo-voice over, kundi nakabase lang po siya sa mga upload lang po ng mga balita. So yun lang po. Pero nag-upload siya ng mga lakad po ni PBM. Okay. So meron nagsumbong sa atin mga kababayan. Kasi nga 'di ba balita-balita po sa ating last vlog, 'di ba sabi ko na meron pong bayarang nangyari doon po sa rally ng people na walang people power, people na walang power mga kababayan doon po sa EDSA Shrine na kung saan ang sabi po ng mga DDS walang uwian. Lalo dang dumarami mga kababayan, lalo dang lumobo ang tao. Lumobo ba yung tao? Hindi ko yata nakita mga kababayan. Hindi ko ito napansin Lumubo na mga kababayan, sinugod na taga Mindanao, si Captain Dado sumugod sa EDSA Shrine. Anong ginawa doon? Nagpapasipsip lang po. Walang nagawa yung si Dado mga kababayan. Katulad lang po kay Ka-Eric. Diba? Puro lang dalan-dalan talaga So doon po sa balita natin last time mga kababayan, di ba sinabi ko na meron bayarang nangyari which is talagang nakagulong doon Kasi nga di ba nagkaunsihan sila sa bayad mga kababayan. Ang kanilang na-receive is only 200 pesos. Pero according po sa information na nakuha po ng ating mga kaibigan, mga kababayan at saka yung kapulisan natin mga kababayan, according sa kanila, supposed to be 500 pesos daw yung ibabayad sa kanila. 500 pesos, pero ang kailangan nakuha mga kababayan is only 200 pesos. Pero doon lang po ang information nakuha po ng kapulisan. Pero according po sa ating puting ahas mga kababayan, according po sa ating asset na nandun po sa rally, ang pangalan ng mga kababayan kasi ang asset Yes, meron po. Meron, hindi siya vlogger mga kababayan, pero meron pong asset nandun. Anong nangyari si Ivan? Yung 500 pesos pala, gusto pala ng mga DDS rallyista, yung kailang mga head mga kababayan na tinatawag po ni Sir Ivan, Solicitor Generals. Mamaya pag-usapan natin yan kung bakit sila tinatawag po na Solicitor Generals mga kababayan. So ang agreement pala doon ng mga rallyista na mga hinakot nila, 500 pesos within 3 days mga kababayan. Yun pala ang nangyari. 500 pesos within 3 days na mag-stay sila doon sa EDSA Shrine. Di ba kung napapansin natin na walang uwian ng mga kababayan? Walang uwian kaya marami dong natulog. Yun po yung mga hakot lahat mga kababayan. Yes, yun po yung mga hakot lahat. Kasi according po sa ating asset, yun palang gustong matulog doon, malaki pala ang makukuha mga kababayan. Malaki, hindi lang po 500 pesos. Pero yung mga nagreklamo kasi ayaw nila pong matulog ng mga kababayan, 200 daw ibinigay sa kanila. Pero hindi po yung nangyari. Bakit? Dito po sa video mga kababayan, even though hindi dito sinabi nila kung bakit sila nagreklamo, hindi sila sinabi ito kung magkaano ba kailang makukuha, kung sila matutulog doon, pero sila ito nagkaunsihan. Sila po yung nagreklamo kababayan kung bakit 200 lang ang nakuha. For more details, let's watch this. Hindi ito mo na lang ano yung mga sa akin? Okay, so yun po ang video mga kababayan. Ngayon, 'di ba nagkaunsihan, naglalis ng mga kababayan sa Bisaya pa, naglalis sila. Kasi nga bakit 200 na daw ang nakuha ngayon? So doon po sa istorya ng ating asset, kasi daw gusto nila na hindi sila matutulog doon. Bakit? Hindi kasi fair mga kababayan. Ang iba kasi mga tao na malapit lang po dyan sa EDSA Shrine na hinakot nila, 500 pa rin po ang kanilang nakuha daw, di umano, pero umuuwi sila.
Yun daw ang istorya dyan makabayan. Kasi sila po'y nagre-reklamo, hindi daw fair ang nangyari. Kaya alam nyo ba kung bakit nakuha yung video na yan? Actually, asset ho yan. Hindi lang po merong asset ang kapulisan, kundi ang atir pong side makabayan, meron rin pong asset. Diba sabi po ng mga DDS, fake news daw yan. Yan daw ay planted makabayan. Hindi o yan planted, kundi doon talaga po yan nangyari makabayan, na videohan lang. At meron ng vlogger ng DDS na sila po yung naispatan makabayan. Naispatan ho sila, ibig sabihin, kumpirmado talaga. Di o mano, sabi ng makabayan. Kasi nga, itong video na to, nakita na po natin doon sa mga kumakalat ngayon, iba rin po information galing po sa ating asset makabayan. Di ba grabe no? 200 pesos, just 500 pesos within 3 days, kasama pa sila matulog sa makabayan. Talaga, di ba kung dapat nga 1,000, 1,500 kung kasama yung tulong makabayan, isipin nyo 3 days lang, 500 pesos, napakabarat naman talaga ang barat makabayan Pero, I am sure makabayan, hindi lang po 500 pesos ang provided na budget para po sa isang rallyista. That is impossible. So baka ang nangyari ito makabayan, 1,000 ang supposed to be provided para sa kanila, pero yun po'y kinupit ng kanilang mga solicitor generals makabayan, yung kanilang mga head. Hey, 'di ba? Make sense ba? Hey, alam nila 'yan. So merong kupitang nangyari makabayan. Instead na agreement dito is 500 or 1,000, ganung nangyari makabayan, pero ang binigay doon, yun lang po na budget. Kinupit pa. Baka doon po sa head nila 1,000. Nung duman po sa isang third party na tao, 500. Ang binigay po ng tao na yun, 200 lang makabayan. So ganun po nangyari. Porsentuhan. Di ba alam nila na yan po negosyo yung rally makabayan? Negosyo yung rally. Di ba laging giniit dito ng mga DDS, hindi daw. Sila daw mga solido makabayan. Mga solid na mga supporters daw. Gusto na ipaglaban dito ang kalang karapatan pantao. Gusto na ipaglaban dito ang karapatan daw ni Sara Duterte. At sa ginigipit daw ito si Sara, kaya tinulungan daw nila makabayan. Yan daw lang panawagan ngayon. Yan po yung fake news, hindi yan totoo. Huwag yung maniwala doon. Kundi yan po ay negosyo makabayan. Sir Evan, sinong sinasabi mo ng mga solicitors generals? Ito mga gunggong nito makabayan ng hot-hot po na mga OFW. Ito mga gunggong na to, tingnan mo si MJ Kiambao Reyes, Maui Spencer, di ba? Kailan ba natin si Maui Spencer, yung si Princess Maui makabayan? Sabi nila, punta na kayo dito. Marami mga mahihirap dito, tulungan nyo. Di ba ginamit niya yung mahihirap makabayan? Ngayon, ginamit po nila yung mga OFW. Meron pa dito si Crescent. Kilala natin si Crescent makabayan. Si Joey DeViber, yung gonggong na yan, Third Floor Studio. Sila yung grupo na yan. Nakagrupo po ni Peebles Talakira makabayan. At marami pong mga ibinulgar po nito mga kabulastugan tong grupo ng makabayan. At saka sila po yung nagkaunsihan noon dahil po sa budget. Kaya ito pong si Peebles Talakira, siya po ay umalis sa grupo. Dahil po yan daw, di umano kay Joy DeViber makabayan. Diba? Tapos ngayon, tirada nila mga OFW. Mga kababayan ko na mga OFW, no, okay lang ba sa inyo? Okay naman sa inyo na mabibigay kayo ng mga budget doon, mga tulong nyo doon, na kung saan ang makabeneficyo dito, yun lang po mga solicitors generals. Huwag kayo mapauto dyan, hinuhututan kayo. Alam nyo ba mga DDS na mga nauto doon sa mga grupo na yan, na kayo'y hinuhututan dito, isamantalang dapat iisipin ninyo na kayo po ay nagtatrabaho sa malayo para po sa inyong pamilya. Para meron kayong may provide po na magandang buhay sa inyong pamilya. Kayo po ay nagtatrabaho po ng matino dyan po sa ibang lugar. At ngayon, ibibigay niyo lang inyong pera dito po sa mga taong ito. Alam nyo ba, malaki po ang nakuha na confidential funds si Sara Duterte. At dapat doon niya kukunin kung gusto niya makabayan. Dapat doon kukunin po sa confidential funds na nakuha po ni Sara Duterte kung gusto niyang magparali makabayan. Hindi dapat manghot-hot po na mga kababayan nating mga OFW kasi kawawa po ang mga OFW mga kababayan na marami pong nauto sa kanilang pong pinagagawa. Ulitin na po natin dito, ang makabeneficyo dito, yung pong kanila pong mga head mga kababayan. Maniwala kayo sa Ivan. Huwag yung pauto dyan, hayaan nyo sila mga kababayan. Tingnan nyo, magpaparali sila. Wala naman pa silang budget mga kababayan.
Magpaparally sila, was lang budget, merong budget. Pero ang problema kasi dito, ibinul sa makabayan. Tapos ngayon, mapapaawa sila sa mga vlog nila kung sinong gusto dito, magbigay po ng tulong, pagpadala lang dito kay ditong tao na to, di ba? Napaka-obvious. May pera sila makabayan. Yang mga vlogger na yan, mga comment lang makabayan, walang uwian, tulugan dito, laban lang, lalong lumubo daw ang mga EDSA-ralista, marami nang nagdatingan, walang uwian makabayan. Pero nakita ko natin si Badong. Sinong unang umuwi makabayan? Di ba si Badong? Sinong unang umuwi? Sila si Princess Maui. Yung mga hit, mga vlogger na makilala, di ba? Nandun po, ito pong si Banat Bay. Nandun po si Ka Eric, si Ka Mintong. Pumunta doon si Princess Maui. Sila pa mga sikat po ng mga vlogger, si Bisdak. Pero sila po yung unang umuwi makabayan. Tapos wala dang uwian. Ang kanilang pong iniwanan doon, yung po mga nabayaran nila, naharpo nila ng mga rallyista. Sino ang kawawa dito? Yung pong mga nauto makabayan. Sino pong kawawa dito? Yung pong kanila pong na-hire, nahakot po ng mga rallyista. Bakit? Hindi sila binayaran po ng sakto makabayan. Tas doon po sa makabayan, doon po sa, 'di ba, meron pong simbahan sa EDSA Shrine. 'Di ba? I am very sure nakita niyo na po yung balita na kung saan ang pari doon sa EDSA Shrine makabayan, 'di ba, siya po yung nagdududa, at saka siya po yung nagulat. Bakit daw ganun kadami yung tao sa time na yon, unusual daw yung nangyari makabayan. Marami lang nagsisimba. Siya po ay nagulat. Bakit? During po sa Mass makabayan, nakita niya yung mga nagtambayan doon, yung umaten daw sa misa, nagpamisa-misa makabayan, nagpa-atin-atin na po sa misa kasi gusto na po lang magpalamig makabayan. Yung mga umaten daw doon sa misa, hindi malang marunong po mag-sign of the cross makabayan. Yung ganun. Hindi marunong ho mag-sign ng ganon. Tapos napansin ng pare na iba kasi ang kanilang style sa kanilang pagpapray makabayan. Kasi siguro nga, iba po sila na relihiyon makabayan. Iba po sila na church group. Ayaw lang banggitin, pero meron dong binanggit po na dalawa pong church group daw na nagpuntahan do makabayan. Meron dalawa, pero ayaw ko lang po. Kasi nga alam ko po na marami ho ditong membro doon makabayan. Kayo lang po magbasa nun, pero at least hindi galing po kasi Ivan. Okay, so meron pong dalawang church group daw nagpuntahan do makabayan. Hinire po ng mga DDS na mga supporter. Kaya nga nagulat yung pari makabayan kung bakit hindi marunong mag-sign of the cross. So yun po ang nangyari. So nga makabayan ko, meron ipapakita sa inyo kasi according dito ni Joy Diviver, and I think si Joy Diviver ang post noon tungkol dito po sa si Crescent nga pala makabayan, si Crescent Lorita Cho, ang post niya, konti lang naman nagrarally ng pro Duterte. At least makabayan, alam niya na konti lang po yung nagrarally na pro Duterte. 'Di ba? Hindi po galing sa amin. Hindi po galing po sa ibang pong kapwa makabayan, kundi galing po kay Crescent Lorita Cho na isa po siya sa head makabayan. Inamin niya na konti lang po talagang nagpuntahan doon. Kahit sinabi po ng kapulisan natin at saka ng mga mainstream media na na more or less 600 daw lahat ng mga rallies na napuntahan ng makabayan. Pero according po sa mga nagpuntahan doon ng mga pro-admin, hindi daw ito umabot po ng 200 makabayan. 200 or 200 plus, something like that, pero malabo talaga daw na abot yun ng 600. Kung nagbabase lang po yung kapulisan, yung mainstream media at yung kapulisan, sa mga nakita lang ng mga videos, nakita nila ng mga kumpul-kumpul po ng mga pictures makabayan. Mamaya papakita natin yan kung bakit masasabi ko na maliit lang talaga sila, hindi sila marami makabayan. Sabi dito ni Crescent Lorita Cho, konti lang naman nagrarally na pro Duterte. Ask Marcos Jr. He knows the importance of impact of smaller rallies. Yun daw sa EDSA People Power 1 makabayan. Kasi sabi dito, was the EDSA People Power 1 one event or were there smaller rallies leading up to it? The EDSA People Power Revolution, una daw makabayan, sabi dito, maliit lang daw na mga rallista, series of smaller rallies at saka lumaki daw makabayan yung EDSA People Power 1. Lumaki yon kasi nga marami silang nakuha po ng mga grupo makabayan. Aside po siyempre sa mga dilawan, nakuha na po nila yung ibang lugar. Maraming lugar po or iba pong taga-lugar na nagpuntahan doon sa panahon ng makabayan. EDSA People Power 1. Ang problema kasi sa EDSA People Power 1,
Marami kasing nauto kasi meron pong nagkaroon kasi dito ng media blackout mga kababayan. Di ba nung panahon na yun is nakontrol na yung media? Ang media kasi pumanig doon sa mga rallyista. Kaya karoon dito po ng black propaganda, nagkaroon dito po ng media blackout, kaya marami pong nauto mga kababayan. Pero hindi na ho yung mangyayari sa panahon po ni PBBM. Bakit? Social media world na ho tayo ngayon. Mahirapan po dito po yung mga DDS. Bakit? Napaka-easy lang po magtapo ng mga information mga kababayan. Napaka-easy lang po mag-disseminate po ng mga informations, mga totoong informations. Kasi marami rin po mga pro-Marcos, pro-admin na mga vlogger. Hindi lang po sila mga kababayan. Diba? Mamaya madibag tayo mga kababayan kasi meron pong i-forward sa atin po na isang video na I am very sure na nakita nyo na po yun. Yes, meron pong forward sa atin. But before that, dito muna tayo po sa ating kababayan po na isang loyalista na kung saan hansaluta dito at saka good job mga kababayan. Kasi according sa kanya, ang suporta niya kay PBBM, ang suporta niya kay sa mga Marcos mga kababayan, walang kapalit yan. Sila po talaga po ay napakasulit. At sila po talaga po yung mga mga kababayan, yung noon pa man nandiyan na talaga sila. Nandiyan na po yung Marcos, nandiyan na po sa makabayan. Sabi dito po na post ni Binong Sarsida Tagorda, "This is the time when we supported BBM for president, donating 10 units of photon and 2 Land Cruiser without anything in return." Tingnan nyo, namigay sila mga kababayan, nag-donate sila sa ating kababayan ng 10 units na photon, 2 Land Cruiser without anything in return. Ganun po ang totoong mga support ng mga kababayan. Hindi po naghahangad po ng return. Unlike doon sa mga DDS na mga gonggong na sabi nila bumalik na rin sa mga kababayan kasi daw sila po ay nabudol ni PBBM, bumoto daw sila. Pero daw, hindi kasi napagbigyan po ang gusto makabayan, biglang bumaliktad. Yun po'y hindi po ng mga totoong supporter ng mga Marcos makabayan. Ang tawag sa kanila, sila po ay balimbing plus political butterfly maggonggong na yan. Kung saan sila makakabenepisyo, doon sila makabayan. Hindi sila solido. Kundi kung saan po yung malakas daw yung agos, sabi nila, doon sila makabayan. Ano nangyari po dito kay PL? Diba nung siya po ay sumuporta po kay PBBM, hindi masyado siyang malakas po ang kanyang channel makabayan. Tapos palagi niyang tinatawagan daw itong si Takiro makabayan kasi nga nanghingi po ng ganon. Pero dahil po nalaman niya na wala talaga pong pera wala pong ibinigay po ang gobyerno natin para po dito sa mga vlogger na sumusuporta po kay PBBM or sumusuporta po sa admin, nang malaman niya na wala po silang makukuha pong pera kasi hindi naman talaga po namimigay ng pera si PBBM kasi siya po ay napakuripot makabayan. Kuripot po si PBBM. Nung nalaman niya na wala pong mabibigay, doon siya umiska po, dito kagad po si Bat, papunta po sa mga DDS makabayan, di ba? Ganon po dito mga DDS, wala pong bayaran ng mga pro-admin. Ito'y honest vlogging lamang. Ito po'y aming suporta para po sa gobyerno at para po kay PBBM kasi marami pong mga gonggong na lagi pong napapakalat po ng mga fake news makabayan. Ngayon, DDS, dito kayo matakot kapag ang mga loyalista na at saka yung mga Marcos supporter ang magagalit dito. Bakit Sir Ivan? Alam niyo ba the other day makabayan, meron na pong meeting ang mga loyalista. Yan po, yung parang peaceful meeting lang makabayan. Yung mga chika-chika lang, chill-chill lang. Tingnan niyo kung gaano sa kadami. Meeting pa lang yan. Meeting pa lang yung makabayan. How much more kung sila ay magagalit kasi nga naghahanda po yung mga loyalista. Naghahanda po yung mga Marcos supporter kung sakaling napakaharas na yung ginagawa dito ng mga DDS, kung ano nang pinagawa dito po ng mga DDS dito kay PBBM, at sa gobyerno natin, kay FLM, kay Speaker Martin Romualdez. Kapag nakikita dito ng mga loyalista, ng mga Marcos supporter na hindi na po maganda, diyan na po aatake yung mga loyalista makabayan. Ngayon, naghahanda pa lang po. Yan pong nangyari, yan pong meeting yan, nangyari po yan the other day makabayan. So dyan kayo matatakot mga DDS. Meeting pa lang yan, tingnan nyo, ang dami po. Diba? Walang sigaw-sigaw yan na BBM, Marcos, walang ganun, kundi simple meeting lang yan. Kapag magagalit po, ulitin ko na po dito, kapag magagalit po yung mga loyalista, makikita nyo. At saka dito rin po makabayan, dahil po sa inasta po ni Sara Duterte,
wala na po siyang suporta sa Leyte, taga Samar at saka Eastern Visayas mga kababayan. For more details, let's watch this. Tinawag na un-Filipino ng ilang mga opisyal ang mga inasta ni Vice President Sara Duterte nitong nakaraang mga araw. Ayon kay Palo Leyte Mayor at Presidente ng Leyte Chapter ng League of Municipalities of the Philippines, Remedios Matin Padilla, hindi umano maka-Pilipino ang mga sinabi ng ikalawang Pangulo. Ito'y kaugnay sa mga death threat na sinabi ng Vice Presidente laban kay President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nagbigay rin ng pahayag si Northern Samar Governor Edwin Ongchuan hinggil sa mga sinabi ng ikalawang Pangulo. Aniya, hindi lang raw panganib sa Pangulo ang mga pagbabanta, kundi paglilihis na rin sa demokrasya ng bansa. Binigyan diin ng gobernador kasama ang mga punong bayan ng Samar ang kanilang suporta kay Pangulong Marcos Jr. Samantala, mababatid na nitong nakaraan ay nagpahayag ng suporta ang buong League of Municipalities sa Presidente at kanyang administrasyon. It's not within a Filipino, the personality of a Filipino to do that. So, for me, I respect Sarah. She's a good friend, but I think it's out of the way. Wala talagang, hindi dapat talaga. A while ago, we presented to Speaker Romualdez a manifesto of all the mayors of the first district, to a manifesto of full support for him and for the President and for the First Lady. Mas dumarami pa ang bilang ng mga opisyal sa Eastern Visayas ang nagpaabot ng suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Eileen Diaz ng Philippine Information Agency Northern Samar. Sumunod na rin sa hanay ng sumusuporta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang gobernador at 24 na mga alkalde sa lalawigan ng Northern Samar. Sinabi ni Governor Edwin Ongchuan na ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo at ng House Speaker ay hindi lamang magdudulot ng kanilang panganib at kaligtasan, kundi ito rin ay magsasaisang tabi sa umiiral ng demokrasya sa bansa. Gayunpaman, ang mga pahayag kamakailan ay hindi lamang dudulot ng panganib sa kaligtasan ng ating mahal na Pangulo, kundi pilit ding isinasantabi ang ating demokrasya. Hinihimok namin ang mga kinaukulan na itaguyod ang kapakanan ng mga Pilipino higit sa kanilang personal na interes. Ang lalawigan ng Hilagang Samar ay patuloy na sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon naman kay Lapinig Northern Samar Mayor Maria Luisa Menzon, Executive Vice President ng League of Municipalities na sa lalawigan, hindi sila kailaman bibitaw ng suporta sa Pangulo at House Speaker dahil sa maraming tulong na naibuhos nila sa kanilang munisipyo. I express my wholehearted support to the President Bongbong Marcos and to our Speaker, Speaker Ferdinand Martin Romualdez. May also express our gratitude for the assistance they have given our municipality here in Lapinig. Nauna nang nagpaabot ng suporta si Northern Samar 2nd District Congressman Harris Christopher Ongchuan kina Pangulong Marcos Jr. at House Speaker Romualdez. Siya ay kasama sa 45 mga opisyal sa Eastern Visayas na personal na nagpaabot ng manifesto of support kay Speaker Romualdez nang bumisita ito sa Calbayog City at Tacloban City noong nakaraang Biyernes at Sabado. Dito po sa ginawang kabulastagan ni Sara Duterte makahabayan, yung kanyang pagbabanta, paninira kay PBBM, which is yan po hindi po nagustuhan talaga ng mga ng karamihan, lalong-lalo na ng taga Leyte makahabayan. Hindi ba alam po ng mga DDS na marami po mga maka-Marcos, maka-Romualdez po ang Leyte makahabayan? Kasi sila po'y taga Leyte. Originally, Romualdez taga Leyte yung makahabayan. Ang Marcos hati ho yan. Leyte at saka Ilocos Norte makahabayan. Kaya marami pong masasakta ng mga tao
mga supporters po ng Marcos dyan po sa Eastern Samar, sa Leyte, at saka dyan po sa, sa Eastern Visayas, mga kababayan. Marami po. Di ba sabi po ng mga DDS, marami daw mga Duterte supporters ang Leyte. Yan po ay fake news, mga kababayan. Makikita nila sa darating po na eleksyon. Sila po'y maglabasan. Napakasolido po na Marcos Romualdez ang Leyte, mga kababayan. Okay? So anyways, mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo. Hindi ba kayo nagtataka kung sino po yung nagpo-provide po ng mga tarpaulin na, mga kababayan? Yan dyan po sa mga lahat po ng mga rallies, Maisog Rally or dyan po sa People Power na walang power po na rally, mga kababayan, kasi nga kukunti lang po yung people, 'di ba? Day 4 nila ngayon. Dumadami ba sila? Makailang araw na po na sinabi, mga kababayan, dumadami daw. Hanggang ngayon the same pa rin po. December po yung bilang or unti ng pakunti-kunti, mga kababayan. Pakunti-kunti na or kumunti na, mga kababayan. Nagtataka ba kayo kung sino po yung nag-provide po ng mga tarpaulin, mga kababayan? Alam niyo ba si Sara Duterte? Daw, ayon po kay Peebles Talakira, mga kababayan. Sabi ito sa balita, ex-DDS vlogger binuking si Sara Duterte sa pagiging mastermind ng pagkalat ng mga tarpaulin sa labas ng QOGC compound na may nakasulat na BBM resign. Noong kasasagan ng paghuli kay Kibuloy, si Sara Duterte daw, mga kababayan, ang nagpo-provide po ng mga tarpaulin noong kasasagan po kay Kibuloy. Included din po sa mga rally, mga kababayan. Ang tanong, saan galing ang pera na yan? Sabi dito po ni Peebles, mga kababayan, noon ko pa kasabwat sa pagpaparesign kay BBM. Inday Sara Duterte, noong kasagsagan ng rally ng QOGC, yung mga tarpaulin na BBM resign, galing sa iyo, di ba? May lumapit sa aking mga lalaki, tinanong ako, saan daw ikakabit yung mga tarpaulins? Nakita ko yung mga tarpaulins nakalagay BBM resign. Sabi ko, saan po galing yan? Sabi nila kay BP Sara po. Mamatay na ang sinungaling. O diba, laglagan, mga kababayan. Laglagan na, ito po, bulgara na. Si Sara pala po ang nagpo-provide po ng tarpaulin, mga kababayan. Diba, sinungaling talaga wala ng pera Pero ang tanong, saan galing po yung pera, mga kababayan? Diba, malamang siguro sa CF yan Sa CF galing, mga kababayan. So ngayon, bakit ko nasabi na sila po ay pakunti, mga kababayan? Kasi kahapon, meron post ito pong si Jeffrey Siles, mga kababayan, si Ka-Eric. Itong post na to, that is 4 o'clock or 5 o'clock in the afternoon, if not mistaken. Kasi nga, doon po sa kanyang post, mga kababayan, di ba, marami tingnan. Marami tingnan kasi nga nagkumpulan, mga kababayan. Marami tingnan kasi nga nakalinya, mga kababayan. Bakit kaya nakalinya? Tapos titingnan ho natin po dyan sa likod. Sa likuran, mga kababayan. Tingnan nyo. Yan lang pong area na yan. Yan lang pong area na yan ang may marami pong nagtatambay, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi talaga po marami. Marami tingnan kasi nga ang anggulo po ng picture, mga kababayan. Kinumpol-kumpol kasi sila. Ang alam po mga nahakot. Nahakot. Kumpol-kumpol kasi ang mga nahakot, mga kababayan. Di ba? So para po tingnan ng videos, patingnan po ng mga pictures na marami sila. But in reality, hindi po ganun karami. Kitang-kita ho yan sa mga pictures na, mga kababayan, di ba? Wala pa rin po silang nakuhang maraming supporters. Bakit? Hindi po uto-uto ang taong bayan. Ang nagpuntahan po dyan, mga kababayan, siyempre yung mga need talaga po ng pera, kailangan po talaga ng pagkain, kasi sila po ay namimigay po ng pagkain, mga kababayan. Nasal po sa mga pagkain, siyempre meron pong kulay. Pero ang agreement, hindi sinunod, mga kababayan. Maraming nagre-reklamo. Ngayon, dito tayo sa i-forward po ng ating viewer. Kasi nga, I am very, mga kababayan, marami ho sa inyo, sigurado ko 1,000%, marami po sa inyong nakita po ng picture na yan or video na yan, mga kababayan. Diba, Kurvam Wrong? Marami ho, as in, marami. Kasi yan po ipinakalat po ng mga DDS, mga kababayan. Sila po yung nababakasakali na marami po sila dito pong mauto ng mga taong bayan. Sabi nila, solido daw yung DDS. Kasi marami daw mga taong sumisigaw ng Duterte, mga kababayan, ng Duterte. Duterte. Pero kapag DDS po ang nagpo-post, nakakaduda yan, di ba? So nung una, actually, 5 days ago na, mga kababayan, nakita ko na yung post na yan.
Yes, 5 days ago, nakita ko na yan, pero binalawala ko lang eh. So until, marami na po nag-forward sa atin, mga 6 na yata, if I'm not mistaken, 6 or 7 na ba nag-forward sa atin yan. Sabi niya, Sir Ivan, please idibang mo to kasi nga kumalat daw, nag-viral na makabayan. Tas doon po sa mga post, every DDS supporter na nag-post or nag-repost yung makabayan, marami daw nauto. Like for example, dyan po sa baba makabayan, sa kanilang comment section, pero hindi lahat nauto makabayan. So ang isa po sa nag-post yan, isa po sa nag-post yung makabayan, ito pong nakaduda talaga ng mukha, parang sa mukha pa lang, hindi talaga po mapagkakatiwala makabayan. Sakto ba? Sa mukha pa lang, nakaduda talaga eh. ito pong nagngangalan po na daw, John Super Ralis makabayan. Isa siya sa mga nagpo-post, nagre-repost na marami pong nakakita or nag-viral makabayan. Pero doon po sa kanyang post, sabi dito po ng isang bordang ina, solid Duterte daw siya makabayan. Sabi niya, I'm a solid Duterte supporter, but please refrain from editing posts like this. This is fake. Kung legit ka, you shouldn't do this. Sabi dito ni Noelyn, me also. Ito kasi mga supporter to, itong mga DDS supporter makabayan, at least alam nila na yun po ay piki. Marami pang nakabantay po sa kanyang post makabayan. For example, dito po si Akimitsu Kobayashi, fake news alert. First video is in Dubai. Second video is the papal visit in Timor-Leste. Fun run dito sa Dubai ng Sunday, Cloud Payar, pa-share at dilima daw mao. Mauna sa This is Dubai. Okay, so pagkita ko sa inyo makabayan. Ngayon, mga DDS, tuturuan ko na po kayo para matrace natin, para makita nyo kung paano nyo matrace o paano nyo ma-determine kung yan ba ay piki or hindi. Magdududa kayo kapag napopost niyan, isa pong DDS. Kasi sila po ay mga fake news peddlers makabayan. Sila po yung mga uto-uto. Gusto nila na ipakita po sa mga kababayan natin, yung iba po mga hindi po alam, na malakas pa rin po daw yung mga Duterte makabayan. Okay? So ganito yan. Take note, dito lang po sa ating channel, ituturo sa Ivan kung paano yan gawin. Pero sa ibang mga vlogger, hindi nila po ituturo yan. Bakit? Kasi ayaw ninyong malaman ang totoong source makabayan. Kung anong source ng video na yan. Una makabayan ko, yung green na yan, ipakita ko sa inyo, yung unang video, yan po ay fun run sa Dubai. The other month. So how many months? I think that is months ago yata yan, if not mistaken. Yan po yung fun run, Dubai run po makabayan. Ang second na video, na-debunk na ho natin yan. Yun po ang pag-visit po ni Papal or ng Santo Papa doon po sa Timor-Leste makabayan. Yan po yung na-debunk na ho natin yan. Pero kung paano yan ma-determine, let's watch this. Disuporta sa PRRD noong 2016. Sobrang dami. Good morning Dubai! Good morning Dubai! صباح الخير دبي! صباح النور دبي! طبعا الكل اليوم متحمس للشرك بتحدي دبي Sabah al-Khair, Dubai. Good morning, Dubai makabayan. Sabah al-Khair po sa Arabic. O, di ba? Meron bang Duterte? Yun po ang original po na video makabayan. Well, yung next po na video, well, alam mo natin yun kasi nga, di ba, na-debunk natin yung makabayan. Yun po yung sa Timor-Leste. Di ba, magunggong talaga? Nilagyan po nila ng audio po na mayroon pong sumisigaw po ng Duterte makabayan. Mga fake news peddlers talaga eh. Pero at least dito po sa ating channel, madidebunk natin sila makabayan. Debunking time pa rin. Ano yan sa Ivan? Kasi nga, di ba, si PBBM ay pumunta doon sa UAE makabayan.
Pumunta po si PBM for just a short working visit mga kabayan for just 1 day yata if I'm not mistaken. Para po siyempre bisitahin niya yung Prime Minister, yung Vice President Prime Minister po na si Sheikh mga kabayan, and also po yung isa. So ngayon, ang kanyang visit do mga kabayan, very short talaga pero at least very productive. So ang pinakalat ngayon ng mga DDS, I am very sure, nakita nyo na po, sabi nila, umattend daw si PBM ng F1 race mga kabayan. Kasi nga 'di ba sa UAE, alam mo natin 'di ba meron pong F1 race. Nung time po si PBM na meron po siyang working visit sa diyan po sa UAE mga kabayan. 'Di ba siya po nanood po noon ng F1 race mga kabayan. So ngayon inassume nila dahil po bumalik po si PBM sa UAE, nanood daw ng F1 race mga kabayan. Take note, anong oras? Anong date po pumunta doon si PBM sa UAE? That is November 26 mga kabayan. November 26, take note. Siya po pumunta doon. After that, nag-work agad. Kailan ba ang schedule po ng F1 race mga kabayan? Ang schedule po ng F1 race, mga DDS, makinig. Ang schedule po ng F1 race, December 5 to 8, 2024. O diba? Pahiya kayo ano? Diba? Fake news, pinakalat ng mga kalyado nyo, no? Nagpakalat kayo, umattend daw ng F1 race si PBM, hindi lang trabaho makabayan. Gonggong, December 5 to 8 pa ho ang F1 race sa Dubai. Yan po ang schedule. Paano nakakapanood si PBM ng F1 race, hindi pa po nangyari kasi nga this coming December pa po ang F1 race. Ano na? Meron na po makabayan ngayon. Ito pong mga gunggong kasi sabi nila hindi daw nila nakita si PBM na nagtrabaho daw. Wala na sila nakita na meet daw itong ang Vice President or ang Prime Minister makabayan ng UAE. Bulang na bulang yung mga gunggong. Di ba na-post nga yan ni Joy de Viber makabayan? O yung mga DDS, mismong kaalyado ninyo, nag-post po na-meet po ni PBM yung Prime Minister na si Sheikh. Siya po nga nag-post po mismo sa kanyang Facebook account. Ngayon, bakit niya pinost doon Sir Ivan? Kasi nga kinutya niya makabayan. Alam niyo ba kinutya niya si PBM? Kasi nga according dito sa post ni Joy de Viber makabayan, yung gunggong parang hindi Pilipino yung gunggong nito. Sabi niya kasi ikinahiya niya si PBM kasi bakit daw iba yung treatment ng UAE Prime Minister dito po sa bagong presidente po ng Indonesia na si Prabowo Subianto makabayan. Bakit iba daw? Bakit daw maganda yung treatment ni Prabowo versus dito kay PBM? Kasi kung titignan natin po sa picture makabayan, di ba medyo magkaiba rin po? Kasi nga si Prabowo, doon siya sa palasyo. Ito pong si PBM sa iba po na binyo makabayan. Ngayon, sabi po ni Joy de Viber, nakakaya tayo sa world stage ha? Look at how UAE received the Indonesian President Prabowo Subianto versus Philippine President Marcos. Si President Subianto sa palasyo tinanggap ng makabayan. The binyo has gold trimmings from floor to ceiling. Yung binyo kung saan tinanggap si Bongbong Marcos parang Airbnb lang tapos araw pa yata naglaba kaya bare na bare ang paligid. Sige nga mga minions ng bangag, awayin nyo ang UAE. Hindi kami tanga at bobo Joy. Alam ho namin kung bakit magkakaiba ho yan. Okay, so para po sa hindi nakakaalam makabayan, mga DDS makinig para at least meron kayong konting alam lang po. At saka sabihan nyo, itong si Joy de Viber, gunggong yan sabihan nyo itong si Joy na mag-research na naman po kung bakit magkaiba doon ang nakita niya sa picture. Iba yung binyo kay PBM, iba rin po yung binyo ng bagong presidente po ng Indonesia makabayan. Okay? Ngayon ngayon po mga DDS, kung bakit ganyan po ganyan po ang binyo, ang nakita niyo po dito kay PBM. Bakit? Kasi ang pagpunta niya doon is working visit. Working visit po ang ipinunta po ni PBM. Anong patunay natin? Yan po. Post yan mismo sa Ministry of Foreign Affairs. Joint statement on the working visit of H.E. Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines to the United Arab Emirates. Take note, working visit. Okay? Babasahin natin dito po sa balita po ng Indonesia makabayan. Sa Indonesia naman, that is state visit makabayan. Ay dito po sa balita,
Abu Dhabi, 23rd November 2024, His Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of the Indonesia, departed from Abu Dhabi today at the conclusion of his state visit to the UAE. Kaya nga magkakaiba ang style doon, nakita ninyo. Bakit po magkakaiba po yung pangtanggap kay Prabowo at kay PBBM? Kay PBBM, working visit yon. Kay Prabowo, state visit yon. Nakalimutan niyo ba yung pagkakaibang dalawa na yan? Di ba? Naalala niyo ba yung state visit ni PBBM sa UAE? Di ba bunggang-bungga makahaba yan? Yung nakita natin sa palasyo siya tinanggap. Kasi nga state visit ho yun. Katulad po dito sa nangyari po kay Prabowo, state visit ho yun. Di ba? Magung talaga. Ito mga taong ito makahabayan. Alam niyo si Joy de Viber, matagal ho yan sa politika makahabayan. Mayor pa lang ho, itong si Digong, papunta pa po sa bilang presidente. Vlogger ho yan si Joy kay Digong makahabayan. Ibig sabihin, matagal ho siya sa politika. Siya kasi yung makasama ni Banatbay, nila ni Mocha Oson, nila ni Trexie, nila ni Badoy. Sila yung mga grupo yung makahabayan. 2015, nagsana ho sila pag-vlog. Papunta na po sa 2016 makahabayan. Hanggang natapos po yung term ni Digong, sa until now, sila po ay vlogger. Pero kulang yata sa research makahabayan. Kulang yata sa research capabilities, 'di ba? Ito mga bulag talaga eh. Or ayaw talaga pong alamin makahabayan kasi nga sila po ay bulag eh. Diyan kasi sila nabayaran. Debunk. Dalawang debunk ang araw. So anyways, bumunta forward po sa ating next topic makahabayan. Napaganda yata ating talakayan eh. Madalal kasi Sir Ivan makahabayan. So anyways, nandyan po si Agapi Jan Lagun. Hi to Esme Alcanciado, Jen De Jesus, nandiyan po si Mayet Sibuhano, Diva Vahada, Eunice Andres, Sharon Capillas, nandiyan po si Cry Cry, Grace Alvarez, Nestor Potian, Jovi Montero, hi to Araceli Razal, Charlie Aguinot, Angelita Holsanger, nandiyan po si Jack Pingoy, Elizabeth Habihan, dito sa natin makahabayan, nandiyan po si Jocelyn David, Emergencia Yongko, hi to Evelyn Garcia, Evangeline Atienza, Andoy Andoy, hi to Sportsinovi from South Korea, nandiyan po si Marjorie Minsais, Ramonita Berdogo, Fel Macabato, and hi to John Will. Okay, so makahabayan ko, ipakita ko muna sa inyo ang good news. Okay, so para alam rin po ng mga DDS na meron pong magandang nangyayari sa Pilipinas para hindi sila bulag makahabayan. For more details, let's watch this. Makatutulong sa ekonomiya ng bansa at dagdag trabaho para sa mga Pilipino. Ito ang nakikita ng isang financial analyst at ekonomista na si Professor Astro Del Castillo sa pag-upgrade ng S&P Global Ratings at Economic ng Pilipinas sa positive mula sa dating stable. Sa programang Mike Abe Live, sinabi ni Professor Del Castillo na ang magandang ratings na ito ay nangangahulugan ng mataas na kumpiyansa ng mga investors sa pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May tiwala at gustuan niya ng mga investor ang policy programs ng gobyerno. Kasabay naman ito, nababahala rin si Del Castillo sa politika sa bansa matapos ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pinakamatataas na opisyal ng gobyerno. Kaya ang panawagan na ekonomista, magkaroon ng ceasefire sa mga partido ng politika at unahin ang mga mahalagang usapin gaya ng food security, power and energy at iba pa. Bagamat naging maikli lamang ang naging pagbisita po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa UAE, higit na pinalakas nito ang kooperasyon sa sektor ng kultura, enerhiya, artificial intelligence, digital economy at iba pang larangan. Patatandaan din na pinuri ni UAE Vice President and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ang Filipino community dahil sa kanilang mahalagang ambag sa Emirati society. Inilarawan niya ang mga Pilipino na may civil and gentle na katangian. Pinasalamatan din ng ating Pangulong Marcos Jr. si Sheikh Al Nahyan dahil sa nauunawaan nito na kailangan niyang putulin ang kanyang pagbisita dahil kailangan niyang bumalik agad ng Pilipinas upang tutukan naman yung nagpapatuloy na relief at reconstruction activities sa mga lugar
na sinalanta po ng mga sunod-sunod na bagyo. Sa usapin naman po ng regional stability, tiniyak ng Pangulo kay Prime Minister Sheikh Mohammed ang commitment ng Pilipinas na resolbahin ang maritime issues alinsunod sa rule of law at international agreements gaya ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Binigyang din ng Pangulo ang mga agenda ng kanyang administrasyon kabilang na ang pag-streamline sa mga regulasyon at pagsusulong ng ease of doing business. Ipinarating din ni Pangulong Marcos Jr. ang pasasalamat sa UAE sa kanilang patuloy na humanitarian support sa mga biktima po ng mga kalamidad. Inibitahan din po niya ang Pangulo ng UAE na bumisita sa Pilipinas sa susunod na mga buwan upang maipagpatuloy nila ang kanilang dialogo at pagpapalakas pa sa ilang areas of cooperation. Higit 20 milyong pisong halaga ng iba't ibang ayuda ang ipinamahagi ng Department of Agriculture, DA, sa mga magsasaka at mayangisda sa Nasugbu, Batangas. Kabilang dito ang mga binhi, traktora na ginagamit sa pagbubungkal ng lupa at mga food pack. Layo nitong matulungan ang mga farmer na naapektuhan ng magkakasunod na bagyo, makarecover sa kani-kanilang hanap buhay at mapataas pa ang supply ng pagkain sa bansa. Samantala, todo pa salamat naman ang mga benepisyaryo ng Agri-Puhunan Program ng Marcos Administration sa Nueva Ecija sa tulong ng Agri-Puhunan at Pantawid Program, nag-aabot ng Interventions Monitoring Card and Development o ang Development Bank of the Philippines at may laman itong hanggang 60,000 pesos na credit limit. 28,000 pesos dito ay maaaring gamitin sa pagbili ng mga pataba, abono at iba pang farm input sa mga accredited store ng DBP, habang ang 32,000 pesos naman na cash ay ibibigay ng pautay-utay sa loob ng 4 na buwan. Ipapasalamat ako sa manlating Pangulo na kahit paano mahal naman niya mga magsasaka at binubuhay niya talaga magsasaka para sa bansang Pilipinas. Malaking ginhawa ang inaasahan ng mga mamimili kung matutupad ang plano ng Kamara na ibaba ang presyo ng bigas sa mas abot kayang halaga, lalo na para sa mga pamilyang hirap sa pang-araw-araw na gastusin. Malaking bagay kay Gloria na naghihigpit ng sinturon ang plano ng Murang Pagkain Super Committee ng Kamara na maibaba ang presyo ng bigas sa mas abot kayang halaga. 5 pamilya kasi sila na naghahati-hati sa 300 pesos na budget sa bigas araw-araw. Kano po kaya yung matitipid ninyo? Oo, mga 30 pesos. Laking bagay na yung pag binabaan ni President. Pabor din dito ang tendero ng bigas na si Jason, lalo't may kinabang ng gusto ang kanyang mga sukwing mamimili. Ngunit kailangan anyang matiyak na may sapat na supply ng bigas sa merkado. Aminado siyang malaki ang magiging epekto nito sa kanyang kita pero suportado niya kung marami naman ang may kinabang. Sa ngayon, ang regular rice na 43 pesos ang pinakamurang bigas na mabibili sa kanyang pwesto sa Muñoz Market sa Quezon City. Ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, posibleng maibaba ang presyo ng bigas sa 29 hanggang 30 pesos kada kilo sa pamamagitan ng pagtutok sa mga middleman, cartel at anomalya sa rice trade sector. Sa kabila ng tariff reduction noong Hulyo, tumaas pa rin ang presyo ng bigas kaya't iniimbestigahan ang manipulasyon ng presyo mula 2012 hanggang sa kasalukuyan. Layunin nilang mahuli ang mga smuggler, hoarder at profiteer upang masugpo ang ganito mga gawain. Dagdag pa ni Salceda, base sa farm gate price ng Central Luzon, dapat nasa 37 pesos kada kilo lamang ang presyo ng milled rice, ngunit mataas pa rin ang presyo sa merkado. Inaasahang bago magpasko, maglalabas ang komite ng rekomendasyon para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa pagsugpo ng price abuse bilang pamasko sa mga Pilipino. Okay, so the other day mga kabayan, I'm sure na marami pong nakita sa inyo sa press con po ni Sara Duterte kasi nga nag-react siya doon sa plano po ngayon na itong si Sara mga kabayan, siya daw ay kakasuhan po ng DOJ ng anti-terror law. Kasi according po ng DOJ mga kabayan, pasok na pasok siya doon. Saka hindi lang po yung taga DOJ nagsabi ng mga kabayan, pati po yung ibang mga ehensya, pati nga yun, pati nga mga kabayan, yung psychologist. Meron kasing na-interview doon na psychologist, ipapakita ko sa inyo na video na to. Meron kasing psychologist mga kabayan na kung saan, sa tingin ko no, sa punto lang doon na sinabi po ng psychologist, hindi na kasi niya, naintindihan po itong si Sara Duterte, malamang sa malamang, need na po talaga ng help po ni Sara Duterte mga kabayan. Para sa akin, ang pakitindi ko doon sa sinabi po ng psychologist na ipapakita ko sa inyo na video mga kabayan, kailangan na pong ipasok sa
Mandaluyong makaabayan. Pwede na pong ipasok dyan po sa, sa mental, ito pong si Sara, kasi nga hindi na po talaga maintindihan po nito ang attitude, ang karakter na lately pong ipinakita po ni Sara Duterte nung time po siya yung pong nag-meltdown makaabayan. Talaga po, tingnan nyo, psychologist na po nagsabi. Babalik tayo dito po sa dito po sa plano ng DOJ na siya po ay kakasuhan po ng anti-terror law makaabayan. Kasi according po ni Sara, sabi niya makaabayan kasi ang plano lang daw ng gobyerno natin, ng taga DOJ na siya daw ay para daw siya ay kakasuhan ng anti-terror law para daw siya ang kanyang asset at kanya na pong mga properties makaabayan para daw ito ay ma-freeze. Kapag siya po ay kakasuhan po ng anti-terror law makaabayan, pati na po ang kanyang passport, yan po ay makakancel. And also, ang kanyang bangko makaabayan, pwede huyang halongkatin. Kaya dito pa lang po nagpapanik na itong si Sara Duterte. Doon po sa kanyang interview makaabayan, even though chill lang siya doon, kalma-kalma daw, pero kung titanong natin kanyang mata, nagpapanik no siya makaabayan. Saan siya nagpanik si Ivan? Doon po sa plano halongkatin ang kanyang bangko makaabayan. Kasi alam mo natin, 'di ba, joint account po kay Digong na allegedly, according po kay Trillians makaabayan, doon po pumasok itong drug money. Kaya itong si Digong at saka si Sara, ngayon nagpapanik makaabayan. So ipakita ko rin po sa inyo, makikita rin po dito yung video na to tungkol po sa sinabi po ng isang psychologist makaabayan. For more details, let's watch this. Saklaw sa ilalim ng anti-terrorism law ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon yan sa isang eksperto. Samantala, pinalagan ng pambansang pulisya ang pang-iinsulto at pagmumura ng Vice-Presidente. Pasok sa anti-terror law ang mabibigat na pahayag at kilos ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Batid na sinabi ni VP Sara na huhukayin niya ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at ipatatapon sa West Philippine Sea. Kasunod ang pagsasapubliko ng planong pagpatay naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay constitutional law expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Egon Cayosa, bawat salita at aksyon ni Duterte ay saktong sumasaklaw sa ilalim ng anti-terrorism law na isinabatas sa panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi yung ginawa niya, yung pananalita niya, kuhang-kuha naman na sa broadcast niya diba? Okay. So, yung wala na masyadong question of fact, siguro yung purpose na lang o yung mga malilit na detalye, but naintindihan natin na baka mas madali at mas angkop ito sa kanya. Hindi naman katanggap-tanggap sa pambansang pulisya ang mga pang-iinsulto at pagmumura ng Vice-Presidente sa mga pulis na sumusunod lamang sa kanilang tungkulin. Ayon kay PNP spokesperson Jim Fajardo, mananatili silang profesional at idadaan ito sa legal na proseso. Kita naman natin yung ating mga pulis ay naging professional, they exercise self-restraint kahit sinisigaw-sigawan, minumura-mura na sila at tinutulak-tulak pa. Sabi nga natin, ito yung hindi natin makikipagbangayan sa kanila sa palitan ng salita, idadaan natin ito sa proseso. That is precisely the reason, sir, kung bakit nagsampa tayo ng kaso. Samantala, sinabi naman ng isang clinical psychologist na nakababahala para sa isang tao na nasa posisyon na magbanta sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon kay Dr. Camille Garcia, ganito ang mga bagay na hindi dapat tinitignan na biro lamang dahil malaki rin ang epekto nito sa kabataan at lipunan. Pangit kung sasabihin mo of somebody of public figure ang magsasabi ng threat. Kasi yung threat na yun, kumisan, it's one way for you na parang as a defense na maaaring hindi mo siya gagawin pero ang tendency, parang depensa mo yun para to protect yourself. However, kung sabihin mo na isang tao of authority ang magsasabi nun, matatakot ka. Dahil kasi parang sasabihin mo, hindi ito biro. Dagdag ni Dr. Garcia, lumalabas na malaki ang impluwensya ng pamilya at paligid sa mga aksyon at salita ng isang tao. Matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na kaya raw siya sasampahan ng kasong paglabag sa anti-terror law dahil sa gusto lang ng gobyerno na i-freeze ang kanyang mga properties at assets, agad naman siyang kinontra ng Department of Justice. Ayon kay Undersecretary Jessie Andres, malinaw sa batas na ang mga naging pahayag ng Vice Presidente
presidente ay pasok sa paglabag sa anti-terror law o RA 11479. Hindi po natin ginagawa yan na kaso laban sa Vice Presidente. Hindi po. Ngunit, yung batas din po na anti-terror law na yan, pinarurusahan ang proposal to commit terrorism, a conspiracy to commit terrorism. At yun mismong pag-udyok lamang to commit terrorism is already a criminal act. Muli namang binigyan diin ng DOJ na ang basehan nila sa reklamo ay ang Section 4 ng batas kung saan maituturing na act of terrorism ang pagtatangka ng kapahamakan o pagpatay sa isang tao. Pero paliwanag naman ng DOJ, hindi naman ibig sabihin nito ituturing ng terorista si VP Sara. Magkaibang proseso anya ito sa batas. Hindi ko natin binabrand na terrorist si Vice President, ngunit posible po siyang maging liable under the anti-terror law simply by conspiring. Conspiracy po consists of two people coming to an agreement to execute any of these acts. Kasama po yan yung causing death and bodily harm to another person. Gihit naman ng DOJ, ginagawa nila ito dahil nais nilang mapatunayan na gumagana ang hustisya sa bansa at mananagot ang sino mang lumabag sa batas. This is a situation where we have to show that the rule of law applies to everyone and no one is above the law. Samantala sa investigasyon naman sa mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hinihikayat niya ang militar na kumilos laban sa umano'y fractured governance ngayon, sabi ng DOJ, posibleng masabi na rin ang dating Pangulo dahil sa kanyang mga pahayag. Malamang sa malamang ito pong si Digong Makabayan sa po ngayon nagsisisi kung bakit binuo niya yung anti-terrorism law. Bakit sa Ivan? Kasi siya po ang gumawa niya Makabayan. Sa panahon po niya na aprubahan po yung anti-terrorism. Dito yata ma-apply po kay Sara Makabayan. Diba? Dito yata ma-apply kay Sara Duterte. Parang minalas yata eh. So anyways, isa-share po natin. Nandyan po si J. Manguera from Plaridel, Bulacan. Hi to Erickson Tesmo Vlog from Kuwait. Shoutout daw sa kanyang buong pamilya na nasa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. Hi sa lahat ng mga members ng INC. Nandyan po si Lando Loayon. Hi to Manny Glory at John Reyes. They are watching from Pandan, Antique. Hi to Josephine Gallego. Jessup Dor from Calaba, Laguna. Hi to Ashen. I-shoutout natin si Estrella Salamat, hi to Ginaro Salamat ng Kadiwa, Dasmariñas, Cavite, at hi sa family Lisa Salamat ng Bungalyon, Pangasinan. Nandiyan rin po si Jemson, si Jimboy, si Jeriel, and Regine of Badawi, Cebu, Gwyneth from Rodolfo Ranadarbor of Dansa, Cavite, hi to Jelen Quezon, and hi to Erica Mapagmahal. Mga kababayan ko, I am very sure na kayo na pong lahat na alam niyo na po tungkol kay Katon Ying Makabayan. I am very sure. At saka marami na pong nagalit kay Katon Ying kasi according po sa kanilang Makabayan, mukha na daw bumaliktad itong si Katon Ying. Aside po doon sa meron siyang splice video Makabayan na kung saan 'di ba parang binakbakan niya doon si PBM dahil po sa sa budget po ng gobyerno natin Makabayan. So ngayon, meron pong inilabas na isang screenshot. And I believe ito po ay isang text message Makabayan. Itong pinakita to galing po daw kay PBM. So doon po sa vlog po ni Katon Ying Makabayan, merong sinabi dito na even though meron tayong nakita na BBM, pero ang cellphone number Makabayan, yun po ay in-scratch niya para hindi po makilala kung sino ang na-forward sa kanya ng message Makabayan. According po sa information na ito daw ay hindi daw directly si PBM ang nag-message sa kanya, kundi meron daw i-message si PBM doon po sa isang kakilala rin po ni Katon Ying Makabayan. Bali, close family or close friend or katiwala po ni BBM, sinabihan niya ito po ang kanyang Miss Makabayan. Kilala rin po ito si Katon Ying, which is ang ibig sabihin, finoward po kay Katon Ying Makabayan. So doon po sa message, in the larger scheme of things, Sara is unimportant. So please, do not file impeachment complaints. It will not only distract us from the real work of governance, which is to improve the lot of all Filipinos. So ang ibig sabihin Makabayan, gusto daw ni PBM, hayaan lang daw itong si Sara Duterte kasi hindi daw siya importante Makabayan. Ang ibig sabihin siya po ay basura. 'Di ba? So kung totoo man yan na
message dyan ni PBM. So ibig sabihin, hayaan lang po yan si Sara Duterte. Wala namang kwenta yan, walang bilang yan eh. At saka hindi siya importante. Dapat po pagtuunan po ng pansin yung mga bagay na dapat po na yung nakakatulong po sa mga Pilipino. Yun ang dapat po na pagtuunan ng pansin. Pero ito pong sa issue po kay Sara, hayaan yan kasi unimportant. Pero dito makakabahan ko kasi nga, di ba pinigilan dito sa pagkakaintindi natin, pinigilan ni PBM yung pag-file po ng impeachment or pag-uumpisa po ng impeachment dyan po sa Kongreso Makabayan, which is marami talaga pong hindi nakagusto dito po sa sinabi ni PBM. Kung si PBM nagsabi niya Makabayan, marami talaga pong hindi nag-agree kay PBM. Bakit? Majority po ng mga Marcos supporter o lahat po ng mga Marcos supporter, majority po ng mga loyalista nanawagan na sana i-impeach na po itong si Sara Duterte. Pero bakit ito nasabi po ni PBM? So marami pong hindi nakagusto dito sa message po ni PBM. Ngayon, hindi pa tayo nagdududa, bakit hindi po ito sinabi po ni PBM? Bakit dumaan ito sa message Makabayan? Di ba mostly kapag meron po mga crucial, mga importante po na mga mensahe si PBM, di ba kaagad-agad siya po ay merong video statement na ginagawa Makabayan? Di ba, correct me if I'm wrong? Ganon po si PBM. So dito po sa ipinakita po ni Katon Ying, medyo 50-50 pa talaga kasi nga hindi po si PBM yung nagsasalita. Okay? So ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Attorney Claire Makabayan. For more details, let's watch this. Galing lang yan Katon Ying, baka mabutol tayo. Well, anyway, aaralin nga natin. Aaralin natin. Hindi natin to confirm, pero may nagpasa daw sa kanya. So let's see. I-analyze natin, okay? Kung totoo ito, okay? Hindi naman natin sasabing ito'y totoo. Kaya lang, syempre, hindi ko pwedeng hindi sabihin galing sa kanya kasi sa kanya ko to napanood. Okay? So, nagpa-auto na kay Marcoleta. Oh, well, anyway, sige, tingnan natin. Start natin to sa video, okay? So, bakit katunying manggagaling yung statement ng Pangulo? Actually, hindi. Papakita ko po sa inyo, ha? Mukhang may nanggaling. May malapit kay, ito kasing kwento, may malapit kay PBBM, parang ito yung tinex, tapos ibinigay sa kanya. So, well, anyway, hindi natin naman sasabihin na totoo siya. Di pa natin sasabihin. So, relax. Ano bang pinagmulan kung bakit Medyo, di ba? Medyo nadelikado itong si Katunying sa mga sa PBBM supporters. Is it because, ito mga clear, pakikorek ako ha. May napanood kasi ako sa kanya na binatikos niya, tama ba ako ha? Binatikos niya ang gastusin ngayong panahon ng administrasyon. Tama ba? Ngayong administrasyon na to. Di ba? Totoo na merong mga naglulustay or overspending? May ganun siyang issue. Pero sabi yata niya, alam niyo naman sa TikTok, di ba? Parang in-splice, tapos kinuha lang yung video, yung part, na ang lumalabas, hindi niya siya kakampi or laban siya kay PBBM. Yung ba yung issue, mga ka-clear? Kaya nagkaganito si ayan tuloy. Sabi ni Wina Gadier, Katunying Balimbing Kambing. Yun yung tipo na, yun yung topic, no? Di ba? Okay, ano sabi dito? Ayan, sabi ni Angel Barba, the president can talk for himself. Kaya tignan natin. Oo. Okay, ito naman, okay? So, may alam na natin marami nang humihiling. Actually, kailan siyempre hindi tayo statistician para malaman ng gaano karami. Pero alam natin may nagko-call for impeachment. Dito nga mga ka-clear dito nga, sige nga. Okay, mga ka-clear. So, tingnan lang natin okay? Okay, tingnan natin. Siyempre hindi wala tayong personal knowledge kung galing talaga to kay PBBM. Okay? Okay. So, sige, wag muna tayo doon sa Sara is unimportant. Okay? Di ko alam kung words niya ito parang hindi siya masyadong known para magsalita ng mga ganito. Pero, siguro ganun na yung tingin nila ngayon, So, tayo, tingnan lang natin kung yung word na Sara is unimportant. Kasi, pag sinabi mong unimportant, medyo mabigat na rin yan, mga ka-clear, Hindi siya ad hominem, definitely, but, ibig sabihin, hindi na siya, Sara doesn't matter anymore. And sinabi nga ni PBBM, napapalag na siya. Yeah, totoo yan.
Jorge Edelin. At hindi niya hahayaan na bumagsak ang Pilipinas nang dahil sa kalokohan ng ilan at hindi sila siseryosohin ng kahit sino pag di niya pinanagot si Sara. At hindi sila siseryosohin ng kahit sino pag di niya pinanagot si Sara. Yeah, okay? So ito isip natin. Okay? Salita ba ni PBBM yung salitang Sara is unimportant? Can be. Hindi naman siya ganun ka-harsh. Pero, iba na yung turing sa kanya ni PBBM. Kung words niya to ha, hindi na siya importante. Okay? Hindi siya importante. So, sa lahat ng bagay to, malamang. Hindi siya importante sa gobyerno, VP ka, pero ang dating siguro, mga ka-clear is, wag na natin siyang pansinin. Diba? Yung panggugulo niya, ito yung mga ka-clear. Ito, pwede ha. Kasi yung panggugulo niya, dapat hindi na pinapansin kasi lumalaki. Napag-uusapan siya eh. Diba? Napag-uusapan siya. So habang pinag-uusapan siya, mas lalo lumalaki ang ulo. Mas lalo siya nagiging proud at lalo niyang pinaninindigan na tama siya. Diba? So siguro i-assume ko mga ka-clear, i-assume ko muna na itong text na to ay galing kay PBBM. I-assume natin So ang babasahin ko is bakit niya nasabing hindi importante si VP Sara. Siguro gusto niya sabihin na sa mga mambabatas na huwag niya nang pansinin. Siguro may mahalaga pa tayong dapat na tugunan. Hindi niya kasi pinapahinto mga ka-clear. Hindi niya pinapahinto ang pag-iimbestiga. Remember, sinabi niya na nirerespeto niya ang mandato ng Kongreso. Kaya sabi niya, ba't hindi na lang niya kasi sagutin? Okay? Ba't hindi na lang niya sagutin yung issue? Okay? So, kung nirerespeto niya, okay tingnan natin, baka bumangga kasi. Kung nirerespeto niya ang mandato ng mga mambabatas in aid of legislation, mag-imbestiga kayo. Papahinto niya ba yung impeachment? O ang gusto ni PBBM, hindi naman yan importante, tuloy nyo na lang yung hearing para malaman ng tao kung ano yung katotohanan. Base sa inyo maimbestigahan in aid of legislation. Pwedeng ganon. Diba? Kung magawag nyo na sabayan kasi ang dami nyo ng trabaho. Unahin nyo na yung budget, hindi nyo yata natatapos yung budget hearing nyo. Diba? Sa totoo lang naman, diba? May Quadcom hearing, mayroong Committee on Good Government. Pero these hearings, hindi nyo yung pinapahinto. Okay? Wala siyang bilin doon kasi gusto yung nga niya na masagot na ito ni VP Sara doon sa hearing. Okay, now, itong point na to, baka kaya sasabi niya na parang, let's move on. Huwag na kayo mag-file ng complaints, ng impeachment complaints kasi it will only distract us from the real work of governance. So, ang pinapatungkulan niya ba dito, syempre, gumawa kayo ng batas, tapos, ang trabaho nyo dito, alamin na rin ang katotohanan through your hearing, baka madistract kayo. Pwede. Diba? So, ang importante ngayon sa atin is, paano pagagandahin ang tawag dito yung kalalagayan. Yan. Paano i-improve ang kalagayan ng mga Filipinos? Diba? So, doon sa parte na yon, makikita nyo pa rin. Sa akin, baka kakali, sabi ko, i-assume ko, kanya to assume ko lang. Maganda pa rin yung gusto niya dahil ang dating dito is, hayaan nyo na siya. Huwag nyo nang tanggalin sa posisyon niya kasi binoto siya. Yun sa akin binoto siya, although meron talagang proceedings for impeachment, pero since binoto siya, hayaan nyo na siya, but continue your work in investigating in aid of legislation. Ano sabi ni Imelda? Imelda, I think Attorney Claire fake yan kasi pwede naman magsalita mismo si PBBM, no need na mag-message pa siya. Baka lang. Baka naman kasi, okay, ganito yan Sipin natin
Kung sasabihin niya yan, kasi ito lumalabas, ito ha, isipin natin. Ito lumalabas, ayaw ipaalam ni PBBM na ito yung wish niya. Dating kay Katunying ang wish niya is wag na kayo mag-file ng impeachment. Kasi, kung ipangangalandakan pa niya, ito lang sa akin So lumabas ito, kaya lang lihim, ba't lumabas kay Tunying? Ba't mo nilabas Katunying kung lihim to? Okay, i-assume lang natin. Okay. Ito yung isip ko. Baka ayaw niyang sa kanya manggaling ng diretso through an speaking engagement or ambush interview. Baka kasi sabihin ng iba, namumuliti ka siya. Bait-baitan lang yan Pero kung totoosin, siya naman talaga ang nagpipilit na ma-impeach si VP Sara. Alam niyo yung isip ng tao na hindi naman yan totoo Talaga man ikaw nag-uutos. Lahat nga ng lahat nga ng sinasabi ni VP Sara, tinutumbok niya si PBBM. Lahat kagagawa ni PBBM. Lahat kagagawa nila FL. So pag nagsalita si PBBM sa isang speaking engagement, sasabihin niyan na please, lawmakers or members of the Congress, do not file any complaints for impeachment. Sasabihin, loko lang yan kasi ayaw niya lang masabi na pinipin daw nila si VP Sara. Pwedeng ganon. Kaya ang nangyari, tinext na lang niya. Diba? Tinext na lang niya, please na lang, ganito. Parang bilin. Di naman siya, actually naman to Parang request lang naman to. Tama naman si Anthony Catabena na request to. Kung galing kay PBBM. Anyway, nalumabas na to kanina Siguro 2 hours ago. O di malalaman natin kung, syempre, makikinig naman si PBBM dito kay Anthony Taberna sa vlog niya. O, di, pwede niya namang i-deny to. Or malamang, hindi niya nalang pansinin. Kasi, Sara is an important naman. Sabi ni Maria Maldita, PBBM will not say Sara is an important, baka impeachment is not important. Ayan very clear Sara is an important Kaya nga inisip ko parang hindi ako sanay na magsalita siya ng ganyan. Medyo pinakamatapang niya sinabi, papalag na siya Di pa nga niya sinabi diretso na papalagan niya si VP Sara, right? Diba? Di pa diretso. Sabi niya, doon lang sa salita, papalag siya. Diba? So, yun lang, mga clear, diba? Kaya tayo ang mag-analyze kung ito ba ay galing kay PBBM. Okay, so kasama rin po natin si Beth Modesto, hi to Myrna Borromeo, nandiyan rin po si Nonskay Pasamonte, Jen K. Arellano, Catholic Faith, hi to Lani C. Pontelias, nandiyan rin po si Nonoy Florin Hills, Pamadawi City of Cebu. Siya nga pala, next week nandiyan po sa Cebu City si Ivan. Okay, so sa mga taga Cebu City, nandyan po si Ivan by next week, okay? So, nandyan po si Gorgonia Angala, hi to Boboy Elmido Costin sa Dugyo, nandyan po si Ivy Alonso, Celestial F. De Los Reyes, isyata rin po natin si JB Carillo Bastesmo, Apple Nash, Romel Palakay, Sia Farah, nandyan po si Aida Lopez Insuat, Mercy Calatrava, Evelyn Garcia, Shimizu LV, hi to Annabel Huson, Janet Narvaez, Samantha Joey. Nandiyan po si Elsa Hoffman, Rosie Magbanwa, Caroline Campos, Jaime Ignacio, Alicia Lig, Bibi Garcia, and hi to Nelson Caravana. Okay, so mga kababayan ko, yan po na manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad. Gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo.
Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some